Sabi mga kababayan ni Attorney Vince Tanyada, writer-director ng pelikulang Katips, may aabangan tayong pelikulang susunod sana na hinihingi ko ulit ang suporta ninyo tulad ng pagbibigay ninyo ng suporta sa Katips na sabi ng karamihan nilangaw pero ang totoo blockbuster. What? Alang yan talaga, blockbuster daw. Mas tama po yung sinabi na nilangaw kaysa sa blockbuster. Tinanggal nga kaagad dito sa amin. Nakita naman ng lahat yon. What? Sabi ko sa inyo, kakaiba talaga itong dilawan mga kababayan. Never say die. Sabi ko sa inyo, ngayon, humihingi na naman siya ng support. Unwavering support. What? Logi po yung binayad namin sa film, sa sinihan. Logi kami ni Mrs. Kasi hindi pa nangalahati. Kailangan naming lumabas na sa sinihan, sa SM. Kasi imbes kaming ma-entertain, nainis kami. Yan man lang pala yung makikita namin sa pelikula. Kung ano nakikita namin sa mga balita, yung siging rally, ibagsak. Ibagsak. Ngayon kasi yung martir or murderer na pelikula, mga kababayan ni Daryl Yap, i-release sa Pebrero yata 2023. Gusto nilang sabayan kaya nagpa-press con din. What? Gusto naman ninyong sabayan makisakay sa publicity. May aabangan tayong pelikulang susunod na sana hinihingi ko ulit ang suporta ninyo. Sabi po niya, though he did not name his new movie, Tanyada could be referring to Project ESN, which was teased earlier on social media by his production outfit, Philippine Stagers Foundation. Itong Project ESN, mga kababayan, nang madiscuss natin ito, sabi ko, ano kaya yung meaning nitong Project ESN? Kasi yung N, yung letter N po, nakakulay ng yellow, yung kulay ng N. May mga naghula, baka niya Project Assassination. Malamang. What? So, ang ibig sabihin, ito yung kwento ng assassination possibly ni Ninoy Aquino. At syempre, ang ituturo nila dito, kung ganun yung tema, yung assassination, ang ituturo po, si Apo Lakay as mastermind. What? Kung ganun ang kwento ninyo po, siguradong yung pelikula ninyo ay flop na naman. Wala interesado kundi kayo-kayo lang. O, di ba? Project ESN is being touted to go head-to-head against acclaimed filmmaker Daryl Yap's Martir or Murderer. Head-to-head. Ibig sabihin, tapatan. Asa pa kayo na kaya ninyong tapatan yung pelikulang Martir or Murderer. Ito siguradong magiging blockbuster na totoo. Pero yung sinasabi ninyong naging blockbuster yung Katips, in your dreams. So, sabi rito, magiging head-to-head daw against acclaimed
filmmaker Daryl Yap's martyr or murderer in 2023 in what netizens are describing as round 2 following the recent intense match as between Made in Malacanang and Katips in the box office. What? Sino nagsabi sa inyong naging intense yung yung match up between Made in Malacanang at Katips? Yung nangyari po, parang yung kwento, mga kababayan ng kampanya ni Nanay, yung kampanya, pilit mga kababayan na nililevel nila sa kampanya ng ating Pangulong Bongbong Marcos. O ano siya nangyari? O di ba, 31 million, landslide. 31 million plus yung nakuhang boto ng ating Pangulong Bongbong. Si Lenlen, 15 million lang. What? Pero ang kwento nila sa mainstream media, neck and neck. What? Lahat ng analysis, lahat ng sinabi, mga kababayan ng mga political analyst ng mga kakampon, including si Barricos po, yung abogado ni legal counsel ni Nanay. Hindi man nangyari. What? Lahat man lang panaginip nila. Sabi ko sa inyo, asa na kaya si Barricos? Nawala na lang. Mga kababayan, napaya ng todo siguro, hindi na lumalabas. Ito din si Atty. Vince Tanyada. Wala kayong kadala-dala. Anyway, sige lang. Diretso ninyo yan. Mayayaman naman yung funders ninyo siguro dito sa pelikulang ito. Ang importante, yung production ninyo hindi logi. Kahit yung pelikula logi, walang problema. Importante, may palabas. What? O ngayon, sabi ng mga netizens, na insecure agad. Pati yung isang matandang bakla, may pelikula din daw. Pero title pa lang siguro to. Title pa lang, lalangawin na. Paano kasi? Puro violence, not good at all. Wait natin ang MOM, martyr or murderer. More exciting at may suspense pa. So sa kanila, kaabang-abang itong MOM. Award me and the winner is myself. Referring to the story, mga kababayan, na award-winning director, actor, Atty. Vince Tanyada thanks members of the Philippine Movie Press Club. Ngayon, sabi rito, kasi tad-tad ng award po yung Katips. What? Sila yung nagbubulahan, mga kababayan. Kaya sabi ng nag-react dito, award me and the winner is myself. Sabi ng isa pa, oh yes, you are a great pretender. Sabi ng isa pa rito, best director and actor of his own self. I award myself. Congratulations to myself. Thank you to myself. Best love yourself, man alive. Best and backride director. Self-proclaimed awardee. Sabi dito, best in Kapal Mox. Sabi pa ng isang nag-react, it's a waste of time. Thank you. Then, struggling actor knows best to pretend that his movie is blockbuster, just part of his acting. What? Sabi ng isa pa, anong blockbuster? Talagang nilangaw ang Katips.
In fact, it is the most failure film in history of Philippine movies. There were theater owners who withdrew this film from being shown in their movie houses. This film director who claimed to be a successful director is a hoax. Hindi nga siya kilala. I'm sure his forthcoming movie is a flop and doomed to fail. Ako nga, ngayon ko lang siya nakilala dahil dito sa ginawa niyang pelikulang Katips. Nang manood kami, sabi ko, anong klaseng pelikula ito? Pati yung mga kinuha nilang mga artista na gumanap, hindi man kilala. Iyon ang isa sa rason, mga kababayan, kung bakit hindi pinanood, hindi nagka-interest yung mga tao. Kasi yung mga actors, napaka-importante yon. Kung ang kinuha mo mga actors, kilala ba o hindi. Tingnan nyo naman yung pelikulang Made in Malacanang. Mga kilalang tao. Diba? Mga sikat na karakter. Mga sikat na artista. Diba? May mga veterana, tapos may mga bago din, pero kilala na mga lalo yung gumanap na Irene. Di ba? Irene Marcos. Lalo na mga kababayan yung gumanap na President Marcos, si Cesar Montano. So kilalang artista. Yung Katips, wala man akong kilala doon. What? Pati director, mga kababayan, di man kilala. Pati yung setting nila, kung saan ginawa yung mga pelikula. Basta lang nag-shooting, kung saan-saan lang. What? O ngayon, ano niya Mr. Maravillas yung analysis mo? Bakit porsigido itong si Atty. Vince Tañada? Kahit hindi man mag-click, hindi man tinatangkilik yung kanyang pelikula, it's part of the propaganda po ng mga dilawan. And possibly, hindi man logi si Atty. Vince Tañada sa paggawa kasi, siyempre, may namuhunan siguro po. At yung ating guest, somebody, mga kababayan na oligarch na dilawan, ang nasa likod nito na pelikula, nang intensyon nila ay sabayan ng sabayan para sirain, mga kababayan, yung efforts ni Daryl Yap. Alam naman ninyong si Daryl Yap ang nasa likod, si Amy Marcos. Kasi yung mga pelikula ni Daryl, mga kababayan, siyang magpupundo doon sa mga projects ni Amy Marcos. And of course, para din maihayag kung ano yung kwento ng mga nakaraan. Lalo ng panahon ng kanyang tatay, mga kababayan na si Apo Lakay. At magkaroon ng balansyadong presentation ng kwento. Di ba? Hindi yung nakuha natin na kwento galing lang sa kwento ng mga dilawan. Di ba? At ito yung gustong isaksak sa ating mga baga. What? Sabi ng isa pang nag-react, ano daw? Di ko magets. Say niya, blockbuster man ka ha? Why you are asking people to support on your next movie? Tama. Bakit kailangan mo pang pakiusapan yung mga tao, especially the movie writers na i-promote? Kung talagang nag-click yung Katips mo, hindi mo na kailangang magkwento ng magkwento. Magiging blockbuster yung susunod mong movie kasi siyempre nakita yung una mong movie na maayos, maganda. Di ba? The fact na massive yung inyong promotion dito,
Ang ibig sabihin, failure kasi. Di ba? Kaya yun sa promotion ninyo una, failure. Hindi ninyo makuha yung support ng mga tao. Bakit hindi makuha? Dilaw kasi. Pag dilaw movie, ayaw ng mga mamamayang Filipino kasi sa kanila, these are all lies and propaganda. Ayaw nila sa ganon. Ang gusto ng tao, madiscover kung ano yung totoo. At yung kwento ninyo, narinig na namin yung kwento ninyo. Di ba? Ang gusto naming marinig, yung kwento naman ng the other side of the story. Yun ang gusto naming marinig. Ayos, ayan man lang po mga kababayan. Baka lang gusto ninyo itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman po, anti-aging siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo po itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Di man siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties po. Yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang po kayo sa aming messenger. Okay pa? Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.